Okay, so mga kabunyog, itong ating pagkikwentuhan ngayon, yung hinihintay na balita, inilabas na ng Pasig Regional Trial Court ang isa na namang arrest warrant kay Kibuloy. Iba pa po ito doon sa arrest warrant na isiniserve sa Davao City ngayon. Nitong nakaraang mga linggo o nitong nakaraang mga araw, inaaresto na si Kibuloy. Pero yung warrant of arrest na yon para yun doon sa mga kasong isinampa sa Davao RTC, yung tungkol sa child abuse cases. Pero ang hindi pa lumalabas noong nakaraang mga araw, yung tungkol sa qualified trafficking. Yun yung sinasabi ko na kapag lumabas yung piyansa na yung arrest warrant sa qualified trafficking, yun ang mas malaking problema ni Kibuloy. Kasi no bail yun eh. Non-bailable yung qualified trafficking. O ngayong araw, mga kabunyog, lumabas na. Yan pong nakikita nyo, yan yung huling page ng order ng judge ng Regional Trial Court. Ngayon, dahil no bail yan, wala na. Pagka nahuli dyan si Kibuloy o kaya sumurrender siya, hindi na siya talaga makakalaya. Kasi no bail. Kaya ito na, mas mabigat ito kaysa doon sa isiniserve na arrest warrant noong nakaraang mga araw. Kaya nga, yung mga co-accused ni Kibuloy doon sa isinerve na search warrant na arrest warrant ng Davao City at ng Davao NBI, Davao Region NBI, Davao Region PNP, yung mga akusado doon, nakapagpiyansa sila. Kaya pagka-surrender nila o kaya pagka-aresto nila, kaagad-agad nakalaya din sila. Kasi bailable yon. Pero itong inilabas ngayong araw, ngayon po, kalalabas lang, mainit na balita, hindi po ito bailable. Walang piyansa ito. Kaya yung mga co-accused ni Kibuloy dito sa kasong ito, at pati si Kibuloy mismo, kapag nag-surrender sila o na-aresto, hindi na po sila makakalaya. Wala pong piyansa ito. Shout out kay Arnel Sartin. Live po tayo, live tayo. Jo, salamat sa pagsend ng stars. Ganon din kay Kabunyog Rudy Ilas. Salamat sa inyo. Laging nagsisend sa atin ng stars itong sila Kabunyog, Jose Partosa, si Jo, at saka si Rudy Ilas. Kaya ito na mga Kabunyog. Laman ng maiinit na balita ngayon, nakikita nyo po dyan, yan po yung last page ng order ng judge ng Regional Trial Court ng Pasig. Ang order po ay, ano po ang laman ng order? Dininay yung motion. Yung motion po ng mga abogado ni Kibuloy, kasi ang nag-motion yung mga abogado ni Kibuloy na isuspend o i-defer. Huwag munang ituloy ang paglalabas ng arrest warrant. Pero dininay yung motion na yon. Yan po sa order ng judge ng Pasig RTC, sabi po sa order, yung motion ng kampo ni Kibuloy ay denied. Bakit? Prohibited motion. Ibig sabihin, hindi naman allowed yung motion na yon. Hindi allowed yung motion na yon. Kaya, ang desisyon ng Pasig Regional Trial Court, Pasig City, maglabas na ng arrest warrant. So ito na po. Naglabas na po ng arrest warrants ang arrest warrant ang Pasig Regional Trial Court. Ano na po ito? Mas mabigat na ito. Kasi qualified trafficking po ito. Qualified trafficking. Ang trafficking po kasi, human trafficking, may simple human trafficking, may qualified human trafficking. Kapag simple human trafficking, bailable po yan. Pero kapag qualified ang human trafficking, life imprisonment po ang parusa dyan. Dahil life imprisonment ang parusa dyan, no bail po yan. No bail. Makakapagpiyansa si Kibuloy, pero magpa-file siya ng petition for bail. Mahaba yan na panahon. Hindi po lahat-lahat nagagrant yan. At saka, kahit matagal ang pagpa-file ng petition for bail, kasi magkakaroon ng hearing. At hindi nakakasiguradong igagrant yung bail niya. Kasi kung ang evidence of guilt is strong, hindi magagrant ang bail. Kaya for the meantime, kapag nag-surrender si Kibuloy o kaya na-aresto, nakakulong talaga siya.
dahil dito sa kasong qualified human trafficking. Yung nakaraang araw, yung mga co-accused ni Kibuloy nung nag-surrender, kaagad-agad na release. Bakit? Available po kasi yung unang arrest warrant. Yung unang arrest warrant na inilabas ng Davao City po yon na RTC, child abuse cases po yon. Hindi naman life imprisonment yon. Hindi po life imprisonment. Kaya nakapagpiyansa sila. Yan. So dito, iwan natin kung susuko pa nito si Kibuloy, ay kung doon pa nga lang sa naunang arrest warrant, hindi na siya sumurrender. Bakit hindi siya sumurrender? Kasi alam ni Kibuloy, nalalabas din itong arrest warrant na ito. Sinabi na natin, naalala nyo yung sabi ko sa mga vlog ko, lalabas yung arrest warrant ng Pasig RTC. Hindi matatagalan yan. Ito na nga. Naglabas na. Kaya mabigat po ito mga kabunyog. Mabigat. Ngayon, paano kung kakulong si Kibuloy dito sa kaso niyang qualified trafficking, tapos lumabas naman yung request ng US para sa extradition? Magdi-decide po ang gobyerno ng Pilipinas kung patuloy siyang didinigin dun sa kaso niya dito sa Pilipinas o isurrender na lang siya sa Amerika at doon na lang siya litisin. Ano po yan? Didesisyonan po yan ng gobyerno. Didesisyonan po yan ng gobyerno. Pero ang problema po talaga ngayon, kung magsusurrender ba si Kibuloy o hindi. Malapit na ang birthday niya, April 25. Hindi natin alam. Kaya ito mga kabunyog, itong paglalabas na ito ng arrest warrant, medyo mabigat ito kay Kibuloy kasi no bail po. Pati sa kanyang mga co-accused. Kasi may iba pang co-accused si Kibuloy dito sa kasong ito. Hindi ko lang alam ang mga pangalan ng co-accused niya dito. Doon sa una, yung child abuse cases, 6 silang akusado doon, sila Kibuloy. Nag-surrender yung 5. Nag-surrender yung 5. Pero pagka-surrender nila, kaagad-agad nagpiyansa sila, kaya nakalaya sila. Dito, ewan ko kung ang yung mga co-accused ni Kibuloy magsusurrender din. Kasi pag nag-surrender sila, no bail ito. No bail, so makukulong na sila. Kaya ewan ko kung anong mangyayari sa mga co-accused ni Kibuloy. Ewan ko po. So abangan po natin mga kabunyog, mga kababayan. Live ito, kabunyog Jose Makabayan. Live po tayo. Kaya ina-update ko po kayo. So yan na po ang laman ng mga balita ngayon na ang Pasig Regional Trial Court ay naglabas na. Bakit po pala naging qualified human trafficking? Hindi po simple. Bakit? Alam nyo po, kapag ang biktima ay minor, automatic po yan, qualified human trafficking po yan. Pag ang biktima ng trafficking ay minor, nagigi po siyang qualified human trafficking. Ay dito, ang biktima ni Kibuloy ng trafficking, di umano minor kaya, ang isinampa ay qualified human trafficking, which is an non-bailable crime. Non-bailable po itong crime na to. Hindi po yan makakapagpiyansa. Kung gustong magpiyansa, magpa-file ng petition for bail. Pero ang petition for bail po na yan, matagal pong proseso yan. Maghihiring po yan. So ito na po. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Mag-surrender na kaya si Kibuloy? Pero dapat arestuhin na talaga ng mga pulis yan kasi mabigat na tong kasong to. Hindi naman to simple na. Ang dami na. Dapat gawin na talaga ng PNP at ng NBI ang lahat. Saka ito, pag hindi ito na-aresto si Kibuloy, malaking kahihiyan na ito sa administrasyon ni Marcos Jr. Diba mga kabunyog? Sunod-sunod na yan Si Bantag, si Tebes, tapos ito si Kibuloy. Lalo na't mag-i-eleksyon sa 2025, magiging issue ito kay Marcos. Kumbaga, parang weak na presidente kasi yung mga high profile na mga kriminal hindi na-aaresto. Kaya dapat ipakita na ng administrasyon ni Marcos. Hindi pwede ito na hindi pa maaresto itong si Kibuloy. Si Bantag nga hindi pa na-aaresto. Si Tebes hindi pa napapauwi.
Itong si Kibuloy, pag hindi na naman ito na-aresto, wala na. Sampal na ito sa administrasyon ni Marcos Jr. Lalabas nito, walang nangyayari. Kaya dapat ito talaga, maaresto itong si Kibuloy. Mga kabunyog, mga kababayan. Okay. Sige po, magandang araw po sa inyong lahat, mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Nagmaiksing lang po ako live ngayon. Pinaliwanag ko lang na naglabas na po ng arrest warrant kay Kibuloy ang Pasig Regional Trial Court. At ang kaso po ay qualified trafficking, wala pong bail yan, wala pong piyansa. Okay? Magandang araw po mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.